Hello guys, magandang gabi. Nako, ito, welcome sa aking YouTube channel. Nako, kamusta naman kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas yung buong pamilya nyo. For today's video guys, i-share ko sa inyo yung ipon tips. Yan, magbibigay ako ngayon sa inyo ng mga ilang tips sa pag-iipon. Yan. Pero bago ang lahat guys, please guys, subscribe my YouTube channel. Uh, click lang dyan sa baba. Ayan. Huwag na makatubili. Oo. Click nyo na. Ayan. Okay. Thank you guys sa pagbisita. Salamat. I appreciate sa pag-subscribe ninyo. At sa mga nag-subscribe naman, maraming salamat. I appreciate din. Thank you, thank you. Okay. Ito na nga, yung sa pag-iipon. So, bakit ba tayo nag-iipon guys? 'Di ba? Bakit ba tayo nag-iipon? Ano ba yung goal natin? Bakit tayo nag-iipon? 'Di ba? So dapat bago tayo mag-ipon guys, kailangan isipin muna natin kung para saan ba yung iniipon natin, 'di ba? Kung ito ba ay pambili ng bagong cellphone, damit, sapatos, o di kaya emergency, ganun, kapag yung may mga hindi inasahan na mga bagay-bagay na, 'di ba, yung ganun. So kailangan talaga natin paghahandaan. Ayan. Okay, number one, ang tips ko number one, kaya tayo nag-iipon, unang-una diyan, syempre kailangan din yung mga, kahit pa kunti-kunti guys, kahit mga 5 pesos, ganun, 10 pesos, nasa inyo naman yan, kung ilan lang yung gusto nyo, depende sa kung ano lang yung kaya nyo, yung ganun. Tapos kahit pa kunti-kunti, talagang nakakapagtabi kayo kahit konti, malaking bagay na yun, dumadami naman yun na pag matapos yung buong taon. Ayan. Pangalawa, kaya rin tayo nag-iipon dahil syempre para hindi na rin tayo manghingi ng sa mga magulang natin guys kapag may gusto tayong bibilhin, 'di ba? Yun, tawag nito yung hindi na tayo hingi sa magulang natin, hindi na tayo dadagdag sa mga gastusin nila. Syempre may mga gastusin yung mga mama papa natin, kailangan yung mga pangailangan natin kahit papaano tayo na gumagawa ng paraan nun. Ayan. So dapat na ano na natin yun na nasusolusyonan yun sa pamamagitan ng pag-iipon ng pakunti-kunti, tagli 5 piso yan, kung hindi naman 10 pesos, kung medyo ano naman, kaya naman 20 pesos, nasa inyo naman yan guys, walang problema yan, kahit kung ano lang kaya, yun lang ang itabi nyo, kasi di naman po pwede na malakihan agad diba, yung persahin nyo yung sarili nyo na ganito kailan, ganito ang ianoin ko, yung gusto ko ganito agad yung amount na iipunin ko. Huwag naman gano'n, kasi yung pag-iipon hindi naman persahan yan hindi naman yan yung na kailangan malaki agad yung naitatabi mo. Yun, kahit pa kunti-kunti guys, okay na yun, kasi sa buong isang taon pag pinagsama-sama yan, dadami din yan. Ang pangatlo kong tips, syempre andyan din yung iwasan din yung mga luho. Ayan, kasi hindi naman din tayo makakapag-ipon hanggat bili tayo ng bili ng mga bagay-bagay dyan na hindi naman importante. Ayan, dapat natin yun, iwasan natin yun. Hindi tayo basta-basta yung bili tayo yan kasi gusto natin, bili natin kasi gusto natin, pero hindi naman ginagamit, na-stock lang sa bahay, andyan lang sa gilid. Yun, 'di ba? Dapat di ko sinasabing huwag kayong bumili, pero siguraduhin nyo na nagagamit nyo yung bagay na yun, napapakinabangan nyo. Yun, kasi sayang guys 'di ba? Yun. Pang-apat, siguro guys, yung marunong tayong dumisiplina sa pera, kay malaki yan or maliit. Yan, dapat marunong tayong mag-keep ng pera. Yan, 'di ba, yung ganun, kasi
sa panahon ngayon ang hirap ng buhay. Kailangan natin mag-ipon. 'Di ba? Kasi siyempre ang mahal ng mga bilihin, 'di ba? Pag nagkakasakit tayo, saan tayo niyan? Mangungutang. Naku, isa pa 'yan. Hindi ganun, guys. Kaya napaka-importante talagang mag-ipon. Ang last na ipon tips ko ay yung ano, siguro yung bawas-bawasan yung gala, 'di ba? Yung gala kasama yung mga kaibigan, ayan. Siguro di ko sinabing wag kayong gumala kasama ang friend. Ibig sabihin siguro yung medyo madalang na lang yung ganon, hindi yung lagi-lagi. Kasi isa din yun sa hindi tayo makakapag-ipon kasi lahat ng pera natin napupunta doon, and then after nung gala wala na, nganga tayo, wala na tayong pera in the next day. So hihingi naman tayo sa magulang natin, dadagdag na naman tayo ng ano, 'di ba? Yung ganun, guys, maging responsible tayo sa pera natin, sa paggamit. Wag lang tayo na may pera tayo ngayon, gastos lang, gastos dito, gastos diyan, yung ganun. Kasi mahirap eh. Isipin na lang natin, ang hirap kumita ng pera. Kahit maliit, pahalagahan natin. Pahalagahan natin, hawakan natin ng maigi at gamitin sa tama. Yun, gamitin sa tama at gamitin sa tamang oras, panahon. Para pagdating ng panahon, hindi tayo yung mangungutang, ayan. 'Di ba? Ang hirap pag mangutang, ang hirap, 'di ba? Pag siningil kayo, yung ganun. Oh, mahirap. Yun ang iwasan natin, yung mangutang. Hindi talaga maganda siya. Kaya kung hanggat maari, kaya natin mag-ipon tayo kahit kunti, guys, pa magtabi tayo ng kahit kunti, na pagdating ng panahon eh may magamit tayo, may madukot tayo. Ayan, may madukot tayo na sa oras ng pangangailangan. Ayan. Yun lang, guys, yung tipon tips ko na sana makatulong sa inyo at maging gabay sa pag-iipon nyo ngayong 2025. Ayan. Sana makatulong at makapag-ipon tayong lahat, para pagdating ng December eh may magamit tayo. Yun. Yun lang, guys. Salamat sa panunood. Salamat sa pag-subscribe. Yan, maraming salamat, guys. Salamat sa pagbisita. Thank you. I appreciate po ng marami. God bless po sa inyo and take care po. Bye-bye. Subscribe po. Diyan sa baba. And like na rin po. Thank you. Bye, guys.